Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Merong remote control dito. Ayan. Magandang hapon din po sa mga kaibigan natin from Manila. Vicky's friend, pastor, we have a pastor friend over there, at saka yung mga kasama nila sa church. Welcome po sa Subic Bay Community of Faith. And we hope and pray that you will have a meaningful time of worship. At sa mga kasama po natin ngayong araw na to, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa mundong kinabibilangan natin, alam niyo, lalong-lalo sa kapanahunan ngayon, alam mo, marami po mga kabataan, lalong-lalo na be-brainwash po ng mga bagay-bagay sa mga advertisement and commercials. Di po ba? Ang laging ini-instill sa isip ng tao, nowadays, kung inyo pong iobserbahan, dapat hindi ka makontento. Walang kakontentuhan. Hindi ka dapat makontento sa wala siya. Hindi dapat makontento sa itsura mo, sa mga gamit mo sa bahay. Okay? So, pagka hindi ka nakasabay sa mga meron ngayon, mga gadgets, mga pampapaganda, kung ano man, parang feeling mo na miss out ka, no? Parang hindi ka makasabay sa mga bagay na yon, yung mga comfort and luxuries na mga ino-offer sa kapaligiran po natin. Okay? Alam niyo po, nung kabataan ko, hindi pa naman po ako ganun tanda, no? Nasa itsura naman, di po ba? Wala namang ganunan. Okay. So yung mga TV ads, nag-focus sila sa mga pagbibuild ng homes, yung mga commercials, no? Unity sa bahay, pagbibuild ng homes, pag-aalaga ng pamilya, and family values promoting unities and shared experiences. Pero nowadays, ang mga advertisement po nakafocus na sa individualism. Puro pang makasarili. So, yung mga produkto, ipine-present po sa atin para ma-attract yung ating pong mga atensyon. Alam niyo po, mga advertisement ngayon, billboard sa Manila, ang lalaki. Dito sa Freeport, at saka online, alam niyo yung sinasabi nila? Buy me. Bilhin mo ako. Kailangan mo ako sa iyong buhay. Take me, love me. So billboards, yun yung shout out nila. Kailangan mo ako. At kailangan mo kong bilhin. Kung wala ka nito, hindi kumpleto ang buhay mo. Yun ang sinasabi ng mga advertisement sa atin. Buying this will make your life complete. Now, people are ensnared by the lies of this world because we long for something that satisfies. Lagi tayo naghahanap ng makakapag-satisfy ng ating buhay. At ang nakakatakot nito is kakahanap natin ng makakapag-satisfy sa atin, ang tao na lulunod na sa hindi pagkakontento nila sa buhay. Napaka-problematic po nitong mga bagay na ito. At pag ang tao ay hindi kontento sa buhay, alam nyo, napakadaming tao ngayon. It creates a population filled with resentment. Dahil hindi niya nakuha yung kanyang gusto, may mga tao naiinggit, envy, nagiging greed yung mga tao, and in general sense of sasabihin nila, life is so unfair naman. Sana all naman. Sabi nga ni, di ba ganun lagi? Sana all. Subalit, alam niyo mga kapatid, ito po ay, this is quite the opposite of what God wants us to experience in life. Alam nyo, ang salita ng Diyos sa Biblia, kung anong tinuturo, the Bible teaches simplicity.
simplicity and contentment. Simplicity and contentment. Na dapat ma-appreciate natin kung ano yung meron tayo sa buhay. At kung ano yung ibinigay ng Panginoon, gustong makita ng Diyos sa atin ang pusong tunay na nagpapasalamat sa Kanya. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, ano man ang natatanggap natin sa buhay. So, kung ito'y naunawaan natin, if one understand that life on earth is temporary, kung nakuha nyo na hindi pala panghabang buhay ang buhay dito sa mundo temporary lang pala, bukas din natin alam kung ano mangyayari. Kung binavalue natin ang eternal more than the temporal at more than sa temporary na buhay natin na ito. Alam nyo, ang magbibigay nito sa atin ng confidence in the Lord. Na Panginoon, ano man ang meron ako ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil temporary lang naman. Lahat ng meron tayo sa kamay natin, pwedeng mawala ngayon din. Pwedeng mawala bukas. Temporary. Pero subalit, kung meron ang puso mo ay nakatuon sa kaharian ng Diyos, na pangwalang hanggan at hindi nawawala, hindi nasisila, magkakaroon ka ng contentment sa iyong puso at sa iyong buhay. Alam nyo, itong confidence na to, this confidence will find contentment and satisfaction in all situation in life, na kahit yung paghinga mo, ma-appreciate mo sa Panginoon. Yung pagbukang liwayway, sunrise, lahat ng pagkain mo, ano man yan, na-appreciate mo. Pati tawanan and laughter, ma-appreciate mo dahil alam mo ang mga bagay nito galing sa Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ang mensahe po natin Panginoon sa atin ngayon, ang title po ng ating message ay Embracing Simplicity. Embracing Simplicity. Ito po ay sermon number 4 ng ating pong sermon series, A Consecrated Journey. So halfway na po tayo sa ating pong sermon series. Kamusta po kayo? May natututunan naman po ba kayo? At I hope na hindi lang natututunan bagkos isinasabuhay po natin yung salita ng Diyos. Now, I would like you to stand. Tumayo po tayong lahat in reverence to the reading of God's Word. Basahin po natin itong Philippians chapter 4, ang passage po natin ngayon. Verses 10 to 20. Pwede niyo po akong sundin habang binabasa ko po. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through him who gives me strength. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid for more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. To God and Father be glory forever and ever. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagsusumamo at nagpapakumbaba sa iyong harapan sa mga oras na ito. Salamat dahil ang salita mo ay bukas ngayon at libreng malaya po namin itong nababasa, malaya naming pagbulay-bulayan at aralin.
at malaya din naming isabuhay ang mga katotohanan ito. Sa mga oras na ito, Panginoon, inihingi namin ng iyong gabay, ang gabay ng banal na Espiritu upang amin pong maunawaan ang mga bagay na nais mong maunawaan namin sa iyong salita. Lalong-lalo na, Panginoon, na ang naibigay namin ng lahat-lahat sa iyo, ang aming puso, ang aming buong pagkatao, ang buong pag-ibig, na ikaw lamang, Panginoon, ang unahin namin sa lahat. Dahil ikaw ang Diyos, ikaw ang Ama namin sa langit. At ang kalooban mo nawa ang masunod sa aming lahat. Kaya sa mga oras na ito, we pray that you may bless our time together as we study the Word of God. Change us, O Lord, through your Word in Jesus' name. Amen. Please be seated. Maupo na po tayo. Ngayon, ito po yung pinaka-big idea, yung lesson po ng ating pong mga talatang binasa. Since nasa consecrated journey po tayo, ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay pananampalataya sa Panginoon, okay, ikaw ay hiniwalay na sa mundo. Ang kaharian mo ay sa kaharian ng Diyos at hindi na sa kaharian ng mundong ito. Paghahari ka na ng Diyos, you have been consecrated, you have been set apart sa Panginoon, at tayo mga Kristiyano na may pananampalataya sa Panginoon, may Kristo sa ating puso, we are in a consecrated journey. And a consecrated life, ito yung big idea natin, reveals contentment in Christ. Tayo pong mga tagasunod ng Panginoon, ng mga Kristiyano, mananampalataya ng Panginoon, dapat makita sa atin na tayo ay satisfied, kontento kay Kristo. Andiyan po ba kayo? Ngayon, una, dapat meron tayong complete satisfaction. Ano po ba itong complete satisfaction na to? I-define ko po sa inyo. No? I simply define complete satisfaction as being grateful. Lagi ka nagpapasalamat, grateful for whatever you have. Happy. Kung ano meron, happy. Yan yung complete satisfaction. Not complaining about what you have. Hindi ka nag-complain, hindi ka nahiinis, hindi ka nang-aaway ng tao dahil wala ka nung meron sila. You're not complaining. And, eto pa, you are not comparing yourselves to other. Hindi mo ikinukumpara kung ano yung meron ng iba at yung meron ka. Satisfied ka lang. Okay lang. I'm good. Yun lang. So, balit ang mga tao po ngayon, and one significant problem many people face is their dissatisfaction. Hindi satisfied ang ang mga tao with what they have. Lagi nagrereklamo, laging kulang. They are not, alam nyo, napakaganda nga ng trabaho ng isang tao na to. Hindi pa siya kontento sa trabaho niya. Ayaw pa niya. Not contented with their jobs. Not satisfied with their salaries, ang liit, pero okay naman posisyon. Not satisfied with their food, lagi nagrereklamo sa restaurant. Sayote na naman. May ganun, ano. Nakakamatay daw yun eh. Totoo po ba yun? Nakaka-high blood daw. So, not satisfied with their gadgets and with their comforts in life. So, laging kino-compare yung ating mga sarili sa iba. Yung iba, ang laki na layo na narating. Naging successful na sila sa buhay. Etong iba, marami ng pera. Marami na siyang kayamanan. O iba, maraming personal achievement. We compare ourselves to others. Walang dissatisfaction. Walang satisfaction. Alam nyo, ang problema nito, this can make them want what others have. Inggit. Greed, leading to a reckless pursuit for more in their own lives. Minsan nawawala na sa picture, kakahabol ng gustong mangyari at gustong makuha at gustong marating sa buhay. Nauubos na yung oras at hindi pa rin niya nakakamtan kung ano yung gusto niyang kamtan kasi ang puso ng tao hindi nasa-satisfy. However,
People will not satisfy complete satisfaction in life if they only focus on what is temporal and not on the eternal. So ngayon ang tanong ko mga kapatid, how can we find complete satisfaction? In our passage, Paul demonstrated what complete satisfaction looked like. Tignan natin kung ano yung ginawa ni Paul. Tignan natin yung perspective niya dito. Si Paul yung nagsulat nitong mga talata nito sa church ng Philippians. Actually, habang sinusulat niya to, nasa preso siya, nakakulong po siya. Naka-house arrest siya. So wala siyang kasama, malungkot siya, may mga pangangailangan siya. Subalit, habang nagsusulat siya, ini-encourage pa niya yung mga taga-Philippians na magsaya. Ang actually theme ng Philippians is rejoice. Rejoice, maraming mababasa, puro rejoice in the Lord, rejoice in the Lord, rejoice in the Lord. And then ngayon, eto sa verse 10, sabi niya, I rejoice greatly in the Lord. Masaya siya, that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned. You had no opportunity to show it, sabi niya. In this passage, alam niyo si Paul, nagre-rejoice siya. He was actually rejoicing not because binigyan siya ng support ng mga taga-Philippians church. Nagre-rejoice si Paul dahil sa pinakita ng attitude, yung puso ng mga taga-Philippian church toward him. It's not about the gift. It's about the attitude of the heart of the Philippian believers. Sa verse 11 to 13, basahin po natin dito. Paul stresses that he was not insisting for any help. Hindi siya nanghihingi ng tulong or support because he is completely contented in the Lord. Basahin ko pong muli. Andiyan po ba kayo? Sabi niya, I'm not saying, for I have learned to be content, sabi niya, whatever circumstances, ano man ang sitwasyon ko sa buhay, I know what it is to be in need. Parang tayo po, minsan nangangailangan tayo. Naranasan din niya ni Paul, yung walang-wala. And I know what it is to have plenty, yung talagang masaganang wala ng paglalagyan. Alam niya, naranasan niya. Pero ito, sinabi niya, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, nagutom din siya. Whether in living in plenty or in want. Inaral nga natin ng buhay ni Apostle Paul, di po ba? Inaral natin yung buhay ni Apostle Paul. Alam nyo, natutunan natin na si Paul ay prominent person. He was a highly educated person. Mataas ang credential niya. He was a Pharisee, mataas ang credential niya. Well-off siya, revered by people, rich and famous. But because of his love and obedience to Jesus Christ, dahil sinunod niya ang calling ng Panginoon sa kanya at pagmamahal niya sa Panginoon, inuna niya ang Panginoong Jesus, he left the comfort of his life. Ito yung comfort ko sa mundo, ito yung gustong pinagagawa sa akin ng Panginoon, pero dito may mga challenges. Mas pinili niyang gawin ng kalooban ng Diyos more than comfort, the comfort ng kanyang buhay. He left the comfort of his life. He embraced living a life of simplicity. He embraced living a life of complete satisfaction in Christ. Andiyan po ba kayo? Okay. Sa verse 13, eto po maganda mga kapatid. Ni-reveal ni Paul kung ano ang sikreto ng complete satisfaction. Gusto niyo po ba malaman? Paul revealed the secret of complete satisfaction in life. Alam niyo po kung ano po ito. To live for Jesus. Mabuhay ka kay Kristo. Yung buhay mo na kay Kristo, doon makakaranas ka ng complete satisfaction in life. He found complete satisfaction in the presence of Jesus Christ. When he said, sabi niya, ito yung mga pinagdadaanan ko ngayon, lahat walang kwenta yan. Lahat okay lang kasi sabi niya,
I can do everything through Him, through Jesus Christ, who gives me strength. Sino ang pundasyon ng kanyang buhay? Si Kristo. Sino ang substance ng kanyang buhay? Si Kristo. Ano ang purpose ng kanyang buhay? Wala nang iba kundi si Kristo. Saan siya kumukuha ng kalakasan sa buhay? Sa Panginoong Yesus. Dito umiikot ang buhay ni Paul sa Panginoong Yesus lamang. Alam niya, temporary lang ito, lahat ng suffering, lahat ng pagkukulang dito. Temporary itong mundong ito. Magugunaw ito isang araw. At di natin alam kung kailan. At babaguhin ng Diyos ang lahat. Temporary. Pero sabi niya, ang puso ko nakatuon sa eternal. Kanino? Sa Panginoong Yesus ko na nagligtas sa akin. Si Kristo. Hindi sinabi ni Paul na may pinagdadaanan siya, nakakulong siya, naghihirap siya. Hindi niya sinabi sa mga tao na I can do everything through my talent. Marunong ako kaya ko makasurvive Hindi niya sinabing, I can do everything through my education with my credentials. Hindi niya sinabing, I can do everything through my money, my wealth, and my influence. Sabi, hindi. But sinabi niya, I can do everything. Lahat ng bagay magagawa ko, lahat ng bagay mapagtatagumpayan ko sa pamamagitan ni Kristo na siyang kalakasan ko sa buhay. Andyan po ba kayo? Good. So Paul was simply saying dito, following the Lord Jesus Christ, abiding in the Lord Jesus Christ daily in prayer, spending time with the Lord Jesus Christ sa pananalangin, sa prayer, brings joy and completeness and contentment in his heart. Whatever or no matter what the circumstances may be, anumang sitwasyon sa buhay. Sabi niya, I am sustained with Christ, in the presence of Christ. I am empowered in the presence of Christ. I am completely satisfied. Naririnig niyo po ba ako, mga kapatid? Alam niyo po, mga kapatid, this world, ang mundong ito, will always make you feel that what you have is not enough. Na kung anong meron ka, kulang yan sasabihin ng mundong ito. There is no contentment in this world. How much wealth and fame, maraming mayaman, gusto pa magpayaman. Maraming sikat, gusto pa magpasikat. It cannot make you feel permanently satisfied. Temporary. Without Christ, kung walang Kristo sa puso ang mga tao, alam mo, they draw their strength. Kumukuha sila ng lakas at satisfaction sa mga makamundong bagay. Naghahanap sila na magkokompleto sa kalungkutan nila, sa pagkukulang nila. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil merong butas sa ating puso. Merong puwang sa ating puso na si Kristo lamang ang makapagsasatisfy. Kung wala si Kristo dyan, hindi satisfied yan. There's a vacuum in our hearts that only God can fill. The Lord Jesus Christ. Hanap tayo ng lahat ng mga bagay na makakapagkumpleto sa atin. Hindi natin makukuha sa mundong ito. Si Kristo lamang ang makapagpupuno niyan. Kaya kailangan mo siya sa iyong buhay. Kailangan mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. At Jesus, mga kapatid, became the center of Paul's life at naging kontento siya, naging masaya siya, anuman ang sitwasyon sa buhay. Sa niya, thankful siya in everything, grateful siya in everything. Ito po yung sa susunod na puntos natin. Okay? Selfless appreciation. Are you still there? Andiyan po ba kayo? Gusto niyo pa po ba? More? Okay, maganda po ito. Yung selfless appreciation po, ito yung nag-express siya ng gratitude na nire-recognize niya yung value ng something or someone without seeking personal gain or expecting something in return. Okay? So sa verse 14 to 18, in-express ni Paul yung selfless appreciation niya sa mga
Philippian believers. Alam nyo, ito, nakita natin yung puso ni Paul dito. Na-appreciate niya ng gusto yung gesture ng mga taga-Philippian believers. Yung kanilang generosity. Yun yung in-appreciate niya more than gifts. So, basahin ko po sa inyo, sabi niya, "Yet it was good for you to share in my troubles." Maganda yan, sabi niya. "Moreover, as you Philippian knows, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, except only you. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once, and when I was in need." Ang ibig po sabihin nito, napaka-generous nung mga Philippian believers. Yung sa Macedonia, mayroon church planting effort doon eh. Mayroon nag-church plant sila. Tumutulong sila financially, support, material things. Ganon din sa Macedonia, sa Thessalonians. So sila yung nag-aid kay Paul, nagbibigay sa kanila ng ongoing material support during Paul's ministry. Okay? Alam niyo po si Paul, in our study of the life of the Apostle Paul, he was somebody. Di po ba? He was somebody before he became a follower of Jesus. Ano nga siya eh? License to kill. 007 siya ng mga Jews noon. Siya yung unang nagbigay approval para patayin yung unang Christian martyr si Stephen. He was somebody full of authority and power, prominent. However, nung nagkaroon siya na encounter sa Panginoon, sa Acts chapter 9, into the road of Damascus, the Lord changed his heart. The Lord changed him. And he became a follower of Jesus Christ. Now, he became somebody else. Naging iba siya. At ang maganda dito, naging apostle siya ni Jesus Christ. One of the leaders, spiritual leaders ng mga believers. He was an evangelist. Parang Billy Graham. Worked as a missionary and church planter, mentored mga elders ng church, magaling siya. He was an apologist, defender siya ng faith, and then a theologian, dahil nasulat niya yung Romans. So, and he was highly revered in the first century church, si Paul. Alam niyo po yung magandang bagay na meron si Paul sa kanyang pag-uugali. He did not feel entitled. Hindi siya, sabi niya sa mga sinusulat niya sa Biblia, sa New Testament, lagi niyang pauna, Paul, the apostle of Jesus Christ, I am a bond servant of Jesus Christ. Achiever din siya nung naging Kristiyano siya. He conquered the world by spreading the good news of salvation. Pero he doesn't feel entitled. Na pagsilbihan niyo ako, unahin niyo ako. Okay. Pagtimpla niyo ako ng kape. Ganyan. Hindi siya ganun. May servant heart siya. He served Jesus unselfishly even to the point of imprisonment for the sake of preaching the gospel. Walang yabang sa puso niya, walang pagmamalaki, walang hindi makasarili. Hindi sa self-centered. At sinabi niya sa verse 17, not that I desire your gifts. What I desire is more be credited to your account. Mas masaya ako ngayon dahil sa attitude ng inyong puso, sa inyong generosity, na lugod ng Panginoon sa inyo. Inya dito. Totoo ang inyong puso sa paglilingkod sa Diyos, sa pagtulong for loving the church, for loving the mission of Jesus Christ. Sabi niya, babalikan kayo ng Panginoon. Mas masaya ako dahil ang Diyos ay babalikan kayo dahil sa gesture na ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang magpapala sa inyo. Okay? Tapos, dito, si Paul, nakita natin yung pure intention ni Paul, yung kanyang puso sa passage nito. He wasn't demanding of the support from the Philippian church. Hindi siya demanding. May support, walang support, he will serve the Lord. And that should be the attitude of a servant of Christ.
Sabi, hindi din dito na pakita ng entitlement si Paul. Actually, ito pa yung maganda. Hindi niya guilt trip yung mga believers. Alam niyo po yung guilt trip? Na kawawa ako, suportahan niyo ako, meron tayong mga gagawin. Hindi dapat yan. Guilt tripping. Instead, he affirmed them, yung kanilang genuine generosity. Sabi niya, alam niyo yung ginawa niyo? They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. He commended them. Napaka-selfish na. Pero alam niyo yung kalagayan niyo, nangangailangan siya. Nakakulong siya. Pero binaliktad pa rin niya. Mas pinuri niya yung ginawa ng mga taga-Philippian believers. Alam niyo po, nais ko pong take this opportunity sa church natin to appreciate one of the pioneers of our church. Marami silang pioneers, but one of the pioneers of our church. Kilala niyo po siya, si Tita Grace. Tita Grace Chuachaco. Alam niyo, yung habang nagpe-pray ako, sabi ko, sino kaya magandang illustration sa sermon na ito na makaka-relate lahat? Si Tita Grace, ininvest niya yung kanyang oras at panahon sa SBCF simula nung first day, kasama sila Phil. Si Phil ang ang unang nag-start ng church. Kinalculate ko, 13, 14 years. Almost quarter of her life she invested in this church. Ang paglilingkod niya sa Panginoon. So, si Tita Grace goes above and beyond. Traveling between Manila, Subic, every week. Just to be with us on Sunday and worship the Lord. Actually, ganun din. During the week, may counseling. From Manila, she will travel to go. She's a biblical counselor. Punta siya rito to counsel mga marriage, mga individual going through something. Travel, Manila, weekdays, counsel people. And her hospitable nature and generosity are well known among us. Si Tita Grace extended her ministry, her service beyond, this ministry. Actively helping and feeding people in various communities. Her selflessness and full surrender to the cause of Christ are truly inspiring. Kaya kanina binanggit ko na to sa kaninang umaga. Gusto ko ulit banggitin. Tita Grace, if you're watching right now, your service to the Lord is like a fragrant offering, an acceptable sacrifice and pleasing to God. Okay? By the way, pag naalala ko yung pangalan nyo, baka magamit ko po dito sa illustration. Walk faithfully to the Lord. And people around you will affirm that you are walking closely with God, and they will commend your unwavering commitment and faithfulness to God. And they will see you as a model. Magiging modelo kayo nila. Okay? Kaya mga kaibigan, alam niyo po itong generosity at saka selfless appreciation is actually an outflow. Resulta ito, outflow siya ng pusong binago. Outflow of a transformed heart. It is a mark of a consecrated life. Okay? Hindi mo kailangan ng recognition, hindi mo kailangan ng popularity, ma-build up ka, mapuri ka. Ayaw mo ng title. Ang gusto mo lang maglingkod sa Panginoon, maitaas sa mga tao at malapit ang mga tao sa Panginoon. Ito ang puso na tunay na binago ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Oops, nawala yung aking timer. Ibig sabihin, open yung aking hanggang mamaya ako dito. Okay. Last point po natin. Immovable confidence. Napakaganda po nito. Paul expressed immovable confidence that God would never fail to provide our needs. Hindi mabibigo o nabigo ang Panginoon
itugon ang ating mga pangangailangan. At saka, ito yung binigay niya sa mga Philippian believers. Sabi niya, I would like to assure you, Christians, sabi niya, mga believers. In verse 19, sabi niya, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Alam niyo po ang Panginoon, hindi lang siya aware sa pangangailangan natin. Naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Diyos ay alam ang lahat ng bagay? Nakikita niya yung mga hindi natin nakikita? Wala tayo maitatago sa Kanya? Alam niya rin yung pangangailangan niyo. Ang pangangailangan natin sa buhay, hindi lingid sa Panginoon yan. He knows. At sinabi nga sa panalangin, di ba? Even before you ask, bago ka pa humingi, alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan. Di ba? At hindi lang yon, hindi niya lang alam. Capable din siya. May kapangyarihan ng Diyos at may kakayanan ng Diyos. He's capable to meet or provide yung needs. Itugunin ang iyong pangangailangan. Take note of that. Sabi ni Paul dito, and my God. Full of confidence, no? Immovable confidence. And my God, He knows His God. Sabi niya, my God is all-knowing. My God is all-powerful. My God, nothing is impossible to Him. Walang mahirap sa aking Diyos. My God is compassionate God. My God loves beyond measure. I know my God. My God, sabi niya, immovable confidence, this great and all-powerful God will meet your needs. Wow! According to His glorious riches in Christ Jesus. Alam niyo po, noong 19th century, in the heart of Bristol, England, meron pong isang lalaki. Isa to sa pinaka-paborito kong he's not a missionary, but he is a man of God. Ordinary man. He is not just an ordinary man. He was a Christian evangelist. Okay, pangalan niya si George Mueller. George Mueller. Si George Mueller, pinakita niya yung immovable confidence niya sa Panginoon. Naaalam niya ang Diyos magpo-provide ng kanyang mga pangangailangan. Alam niyo po si George Mueller tsaka yung wife niya si Mary, binigyan sila ng vision ng Panginoon na magsimula ng orphanage. Noong time na yun, noong 19th century. And they founded the Ashley Down Orphanage. A haven for thousands of children without a home. Kawawa mga bata to. Okay, subalit yung si George Mueller, hindi siya nagsusolicit ng pangangailangan. Hindi siya nangihingi ng kanyang pangangailangan. Yung kanyang approach was far from conventional. So he decided to run the orphanage without regular funding or endowment. Alam niyo po ginawa niya? Nag-pray po siya. He was a prayerful man. He prays a lot. Lagi siya putting his trust solely in prayer and in faith in God. So ngayon, yung orphanage, under George Mueller's care, naging successful, becoming a place where not only a physical needs ng mga bata ang natugunan, pati education, pati spiritual needs ng mga batang ito natugunan. At the peak of its operation, si George Mueller found himself responsible for the well-being of over 2,000 children. Walang pondo yung orphanage. Alam niyo po yung ginagawa niya, he will just pray na mangusap ang Panginoon sa mga tao. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Gumagalaw siya mysteriously. Sabi niya, hindi ako manghihingi, hindi ako magbibeg. Binigay mo sa akin tong ministry na to, Panginoon. Binigay mo to sa ang pangangalaga sa akin to. Ikaw ang gumawa, Panginoon. Ikaw ang gumalaw.
And then sa kanyang pananalangin, tumugon ng Panginoon, nangusap ang Panginoon sa mga tao. And yun yung immovable confidence ni George Mueller. And alam niyo po ang nangyari, countless instances of miraculous provision. Imagine mo, feeding 2,000 children every day. Imagine. Ang hirap nga pakainin yung mga pamangkin ko. 3, ubos na yung budget. 2,000 children. So, donation, supplies, and money arrived. Ito yung ganun ng Panginoon. At the exact moment of need. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Often in ways that could only be described as answers to fervent prayers. So madaming testimonies, ginornal niya yung mga testimonies. Testimonies abounded, food for the hungry children, funds for the building project. Hindi siya nag-raise ng funds. He allowed God to provide. Kaya yung Philippians chapter 4 verse 9, kay George Mueller, sabi niya, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ." Ibig sabihin, nasa gawain ka ng Panginoon, nasa presensya ka ng Panginoon, okay, nakasentro ang buhay mo sa Panginoon, okay? And this verse encapsulate his immovable confidence in God's ability to provide beyond earthly resources, rooted in the abundance of God's glory through Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, tanong ko po sa inyo, what are your needs? Ano yung pangangailangan niyo po ngayon, mga kapatid? I believe may mga pangangailangan tayo sa ating buhay. I ask your needs, okay? Not your wants. Magkaiba po yun, ano? Pag-usapan natin yung wants later on. Yung needs mo. What are your needs? God is faithful to provide all your what? Needs. Once mo blessing na yon, bonus na. And God can also do that to you. Because He blesses the faithful, He blesses those who are good steward of everything God entrusted to them. Let's talk about that some other time. So God is faithful to provide our needs. Bakit needs? Alam niyo po yung Lord's Prayer? Lord's Prayer, yung tinuruan ni Jesus yung kanyang disipulo paano manalangin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ano pa yung kasunod? Bigyan mo kami ng kakanin. Sa araw, sa English, give us this day our daily bread. Today, Lord, provide our needs today. Why only our needs? Bakit needs ang kailangan nating hingin sa Panginoon at ipag-pray palagi? Bakit po? Alam niyo po, makinig po tayo. So that we may learn the secret of complete contentment. Na makontento tayo na ngayon, salamat dahil meron kami ngayon kakanin, Panginoon. Salamat, humihinga ako ngayon, Panginoon. Hayaan natin yung bukas ang mag-alala sa kanyang sarili, sinabi sa Biblia. Subalit hindi naman ibig sabihin na huwag ka na magplano, huwag ka na magnegosyo, huwag ka na magpurso ng karir mo. Hindi ibig sabihin na huwag ka maging tamad. Nahingi ka lang sa Panginoon na parang si Juan tamad, nakanganga na lang yung bayabas, babagsak na lang sa bibig niya. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin po dito, na araw-araw buhay ang pananampalataya mo sa Panginoon, na hindi siya magkukulang. Araw-araw nagpapasalamat ka kung anong merong binigay ang Panginoon. Malaki man o maliit. Yon ang sikreto ng complete satisfaction in the Lord. Andiyan po ba kayo? And always put your confidence daily in Christ, knowing that He is really all we need. Na siya lang talaga ang kailangan natin. Katulad ng kinanta natin kanina, sana totoo sa ating puso na Christ is enough for me. Actually, He is more than enough. His grace is sufficient.
Mawala ng lahat, wag lang si Kristo. Kaya yung iba willing to die for Jesus. Katulad ni Apostle Paul. Dahil natagpuan nila ang sekreto ng tunay na katotohanan. Tunay na makapagbibigay sa kanila ng saya, kaligayahan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba kundi kay Kristo lamang. Naintindihan niyo po ba? Naunawaan niyo po. So, God will meet all our needs. He will supply, guarantee ito mga kapatid. God never fails on this. He will supply your needs. Live by faith every day. Be thankful every day. Thank God every day. Be satisfied with His presence every day. Saka na yung pag-usapan ang iyong reward. Saka na yun. He will supply all your needs. Because also He knows what is best for you. Okay, sa akin pong pagwawakas, mga kapatid, nais ko pong ibigay sa inyo itong powerful, very powerful, na wala yung ating powerful statement ni Paul sa Acts din, sa book of Philippians also. The same book, sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Sabi ni Paul dito, do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa sa mga bagay-bagay. But in every situation, ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, ikaw man ay masaya, nangangailangan ka, may pinagdadaanan ka, may sakit sa pamilya, merong pagkakautang malaki, may mga problemang hinaharap. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, sabi ng Biblia sa atin, sa salita ng Diyos, by prayer, manalangin tayo, kapatid. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. By prayer and petition, bigay mo sa Kanya. Present your with thanksgiving. Nasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Salamat dahil nakikita mo ang pinagdadaanan ko. Salamat dahil Ikaw ay buhay at Ika'y nagmamalasakit sa akin. Salamat dahil alam ko na Ikaw ang tutulong sa akin. Pray with thanksgiving. Puno ng pasasalamat sa kabila ng mga bagay-bagay na mga kalungkutan o sitwasyon na hindi natin nasaan sa buhay. Present your request to God. Yung iba kasi hindi na nanalangin, kaya hindi nila alam paano i-present yung pangailangan nila sa Panginoon. Bigay mo sa Panginoon lahat ng iyong pangangailangan. Manalangin ka sa Kanya. Ito yung promise ng Panginoon. And the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos, okay? Which transcends all understanding, ibig sabihin, hindi maarok ng ating pag-iisip. Hindi ito mabibili, hindi ito 1 million pesos na peace na maraming tao ngayon gumagastos ng laki-laking salapi para lang maging masaya, maging mapayapa. Makatulog ng mahimbing. Hindi ito nabibiling kapayapaan, kapatid. Hindi ito temporaryong kapayapaan. Ito yung peace of God beyond human comprehension. Sabi dito, ito ang ilalagay niya sa puso mo. Sa puso mo at sa pag-iisip mo. Wow! Subalit, sabi doon, in Christ Jesus. Kay Kristo mo lang ito matatagpuan. Kung walang Kristo, walang peace. You need Jesus Christ to have this kind of peace. Katulad itong kapayapaan na to na di malirip na kapayapaan, hindi kayang ibigay ni numan at ng mundong ito. Kay Kristo mo lamang siya matatagpuan. Kailangan mo si Kristo, kaibigan, sa iyong buhay. Alam niyo po, dahil ang contentment is a state of being at peace. And rested and satisfied with whatever circumstances you are in because you know, dahil alam mo na ang Diyos, God is sovereign and He is in control of all things. Andiyan po ba kayo? Amen. Kaya tandaan po natin mga kapatid, itong consecrated journey natin and a consecrated life reveals contentment in Christ. Tayo po'y lumapit sa Panginoong Jesus at manalangin sa Kanya. Panginoong Jesus, salamat po dahil sa iyo lamang namin matatagpuan
ang tunay na kahalagahan, ang kabuluhan ng buhay. Marami pong sa amin dito ngayon, nakita namin sa aming buhay, kahinahabol namin ang kawalan. Mga bagay na akala namin magbibigay sa amin ng kaligayahan at kasiyahan sa buhay o kapayapaan man, subalit lahat ito ay kabiguan lamang. Ang mundong ito, Panginoon, ay hindi kayang ibigay ang kaya mong ibigay dahil ang mundong ito ay temporal, ikaw ay eternal. Salamat po, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami na mag-focus, ituon ang aming paningin kung saan ng eternal. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Kaya naman kami nagpapakumbaba sa iyo sa mga oras na ito at humihingi kami ng tawad sa aming pagkukulang, sa aming pag-aalala sa buhay, sa aming pagkabalisa, sa mga bagay, Panginoon, na meron kami ngunit hindi kami masaya. Salamat dahil ipinauunawa mo sa amin ang tunay na mas lalong mahalaga at ito ay ikaw, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, kami lumalapit sa iyo at hinihingi namin ng kapayapaan na ibigay mo sa aming mga puso at isipan. Ikaw lamang, Panginoon, na makapagpupuno ng kakulangan sa aming puso at sa aming buhay. Na sa araw na ito, Panginoon, maramdaman at maranasan namin na kami po'y panatag, kami po'y kontento dahil ikaw ay aming natagpuan at natagpuan mo kami sa aming pong kalagayan ngayon na ang aming puso ay lumilingon, ay tumutuon sa iyo ngayon at bukas sa iyong kalooban para sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, sa pangungusap mo sa amin sa iyong salita. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong presensya may tunay na kakontentuhan, and in your presence, O Lord, there is complete joy and satisfaction. And yun yung nais namin na araw-araw sa buhay namin, ang presensya mo, kasama ka namin, may malalim na ugnayan sa iyo at malalim na panalanginan at malalim na relasyon sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa iyong pangalan. Amen at amen. Okay. In the next 2 minutes, let us quietly reflect on God's message that was shared with us today and answer the following questions.